No one can say in my college that you had sex with me. No one. No one in high school can say that you had sex with me. And no one in my workplace can say they had sex with me. Okay, so yan. So, mga Auntie May, try naman natin na wag puro giyutan ang topic natin. Kasi these past few weeks nga, di ba nag-viral ako? Hindi ko talaga akalain kasi nagkikwento lang ako. Hindi naman masyado maraming nanonood ng mga, ko ngayon, mga TikTok ko noon. Pero simula na nagkwento ako like randomly lang about kalandian ko, nag-viral na ako. Pero sabi ko, oo, like, I'm proud na very open ako sa ganyan, sa sexuality ko, sa pagiging babae ko, yan, sa femininity ko, di ba? Tinitingnan ko. Kita po yung chan ko, hayaan niya na maganda naman ako. Pero, sabi ko pa, ulit-ulit ko sasabi, there's more to life than edits. And, edits lang yan. Malayo sa bituka. Huwag natin seryosohin yung mga ganyan. Siyempre, karamihan nga ng audience ko, 18 to 24 years old, or parang range talaga, mga 18 hanggang mga early 30s. So, ito talaga yung time na talagang dapat binibuild natin yung sarili natin, yung career natin. Kaya tinanong ko yung Lambilats community. Gusto daw nila tawag sa kanila Lambilat. 'Di ba? Ginago naman yung apelyido ko. So, yun nga, sabi nila sa akin, mag-topic naman daw ako about career, about ganyan, about traveling and all that. So, iniisip ko, oo nga, magandang topic yun kasi ako yung tao na I didn't skimp on anything that's good in life. Like, lahat na try ko, pero I was still responsible. Yes, given the fact na single mom ako ngayon, it doesn't mean shit. You know, actually, sa totoo lang hindi ako sour graping or whatever. Pero bata pa lang ako, naiisip ko na talaga na magiging, single mom ako. Parang hindi ko naisip na magiging conventionally perfect yung buhay ko. Alam mo yun, kasi parang feeling ko talaga, kailangan may drama talaga yung buhay ko. Kasi ako talaga naghahabol sa drama sa buhay ko. Sabi ko, what's good na na parang complete family, parang, alam mo yun, ewan ko, basta bata pa lang ako nararamdaman ko na magiging single mom ako. So siguro, this is my own fault, kaya siguro ako naghahanap ng mga lalaking walang kwenta at yun yung mga nahanap ko, is kasi nga, yun talaga yung bala ko. Pero, admittedly talaga, I think I'm a very, very responsible adult. Kalandian man, nababalance ko yan. Kalandian, career, travel, pag-achieve ng goals, I think nababalance ko yan. And just to reintroduce myself, I'm Jacqueline, and I'm 30 years old. I'm me, charot. Ito lang ako, hotdog sa freezer, char. Ito lang ako, simpleng tao. Nanay ako, pero lagi ko rin sinasabi na, I don't want to be known as just a mom. I'm more than just a mom. I'm a mix of everything. I'm a career woman. So, sa ngayon, tinanggal ko muna yung kumpanya ko sa aking social media, ganyan-ganyan, kasi nga, ayoko madamay sila sa aking online persona. But, I'm currently a regional manager dito sa Biringan. Ayoko na. Wala ako sa Pilipinas. Umalis ako ng Pilipinas 2018 para mamasukan sa Ermita. Wait lang guys, hindi ko maayos. Lurler ka, Wait, ayusin ko. Sabi ko nga dito, bakla kasi gago lang talaga ako. Sabi ko, wait lang, kuha lang ako ng ina-arthritis na naman ang ante nyo. So, sabi ko, pag hindi ako maglalagay ng parang numbering ng mga sasabihin ko, bakla kung ano-ano naman pagsasabi ko, ADHD na naman tayo, malala. 'Di ba? So, sabi nga nila, gusto nilang malaman kung ano yung mga parang career progression ko, how I chose course, and then parang ano yung mga maa-advise ko pagdating sa career, sa finances. That will be a long one. So, this video is just gonna talk about like my life and ano yung maa-advise ko sa inyo. Again, take it with a grain of salt, girl. Hindi ko sinasabi na like sobrang galing ko bakla. Hindi. Marami rin ako pagkila sa buhay. Hanggang ngayon may mga mali pa rin ako sa buhay. Pero, di ba, slay. Sabi ko, for the plot, for social experiment. Like, yun yung, kaya ko ginagawa yung mga mali sa buhay ko. So, let's see. Anong mga tanong dito? Sabi ko kay ChatGPT, bakla, gawan mo naman ako ng parang linya. Anyway, never ako nag-i-script sa mga ganap ko, ha. Like, lahat to sa sarili ko lang, bading. So, sabi, gosh, paano ba to? Nawala yung internet ko kasi, wait lang mga bading. So, umpisahan natin sa ano ang buhay ko nung nag-aaral pa ako. Kasi lagi ko sinasabi, both matalino ko and both hindi. Like, hindi ako book smart,
But then, scholar ako, pero hindi ako matalino. Hindi, pagka tinanong mo yung mga kaklase ko, kunwari, tanong matalino ba si Jacqueline? Sasabihin nila, maboka lang yan. Parang ganun, maboka lang yan. Pero, hindi ako nag-stand out sa klase nung kabataan ko. Like, talagang very social lang ako. Alam mo yun? So, elementary ako, kasi 3 lang yung laging pinaparangalan sa stage. 'Di ba? First honors, ganyan, second honors, 'di ba? Lagi akong fourth honors. So, tawag dito, hindi ako nilalagyan, hindi ako nasasabitan ng medal. So, lagi akong stressed dyan. Kasi bakit hindi mo na ako maabot ng third, 'di ba? Pero anyway, lagi ako nasa star section nung kabataan ko. Naaalala ko, bata pa lang ako, well, sabi ng nanay ko to. Kwento ng nanay ko to. Alam mo naman yung mga nanay, feeling nila yung anak nila yung pinakamatalino. And yung nanay ko, yung magulang ko, sobrang, kaya nga narcissist ako kasi yung magulang ko, talagang proud na proud sila sa akin. Lagi lang sinasabi sa akin na 3 years old pa lang daw ako, talagang nakakabasa na ako ng bonggang-bongga. Like, supercalifragilisticexpialidocious. Mga ganyan na binabasa ko. And sabi lang sa akin, which is quite na naaalala ko, na natutuwa kong magbasa dahil sa karaoke. Okay? At binabayaran ako para kumanta ng My Heart Will Go On. Yun yung naaalala ko. But I remember myself na I love reading books. Bata pa lang ako, like, ang mga books na binabasa ko, hindi yung books sa school, mahilig ako magbasa ng encyclopedia. So yung nanay ko, hanggang tumanda kami, lagi yung pinapaalala at sinusumbat sa amin na kompleto kami ng encyclopedia. Eh, mahal pa yung encyclopedia. Noon yung may mga sales people pa, nung batang 90s, diba? May mga sales people pa na pupunta talaga na door to door sa bahay nyo para magbenta ng encyclopedia. So, kompleto yung encyclopedia namin. And I would remember myself, like, I would go for hours na nagbabasa ng encyclopedia. I love Greek mythology. Yung nanay ko kasi, just to give you a brief background about my family, 4 kami. So, 3 babae, ako yung bunsong babae, and then may lalaki kaming kapatid. Yun yung bunso. Tapos, yung nanay ko, English teacher. And then yung father ko naman is family driver ng Japanese na family. Pero pareho na silang retired ngayon. So, all my life, pareho talagang sobrang talino ng magulang ko. Alam niyo yun? Tapos, yun nga, yung nanay ko, ginagawa niya, kaya nga, I love na yung anak ko ngayon. Currently, nandun siya sa nanay ko kasi nanay ko talaga best teacher ever. Alam mo, nung pagpupunta kami sa probinsya, kasi, di ba, nakatira kami sa Makati. Born and raised in Makati City ako. West Rembo, represent. Okay. So, pupunta kami sa Zambales, dun sa probinsya ng nanay ko. Tapos, pagka pumupunta kami dun, hindi kami naglalaro. Like, siguro mga 30% lang yung laro namin. Ang ginagawa namin, magkakapatid, nag-essay writing contest kami. Ganun yung ginagawa ng magulang ko. Parang, hindi kayo pwedeng maglaro kung hindi kayo nakakapagsulat ng ganitong essay about this. Like, about your vacation, about your family. Hindi niya kami paglalaroin sa labas. So, I vividly remember this. And I really, really enjoy that. Tapos, naalala ko, I'm one of the first students na talaga nakakabasa na. Lagi akong, well, hindi naman sa akin nanggaling to. Nababasa ko sa mga comment ngayon kasi may mga nagko-comment ng mga from elementary, high school, and college ko. Lagi lang sinasabi na popular girl daw ako. Kasi madaldal talaga ako, bata pa lang ako. Kaya nga pag may mga nagtatanong, ganyan ba talaga siya in real life? Unfortunately, mas malala po ako in real life. Iniisip nila na online persona. Yes, parang, syempre, very tongue-in-cheek lang yung ginagawa ko sa online. But I'm very, very madaldal talaga. Bata pa lang ako. And nung elementary ako, guys, ito talagang video na to para lang magyabang ako, sa totoo lang. Para lang patunayan ko na napakagaling ko, napakatalino ko. So, nung elementary ako, lagi ako sinasama sa mga competition, journalism, editorial journalism ginagawa ko nung elementary ako eh. And then, naparangalan ako bilang one of the top 10 outstanding students of Makati. May ganyan-ganyang eksena. Tapos nung nung high school ako, binuli nga ako sa hindi ko lang sasabihin, ayoko na. Binuli ako dun sa isang eskwelahan na pang Katoliko. Okay? Sa bentahan ng mga balot. Ayaw sabihin, pero sobrang specific. Alam niyo yan, bullied malala ako dun, which is, ikukwento ko na lang next time yung bullying serye na yan. So, nung first year ako, nandun ako, tapos binuli ako ng malala. Sobrang talagang trauma na dinanas ko na hanggang ngayon ganyan pa rin yan sila sa school na yan. Sana magbago na sila. So malangit ka nawa or not,
yung mga teacher na nambully sa akin doon. Tapos ang cute nga yung mga nambubully sa akin ng mga, kaklase ko noon or mga schoolmates ko ngayon, magko-comment, I'm so proud of you, Jacqueline. Like, shut the fuck up, bitch. Charot, hindi na ako galit sa inyo, te. Alam mo yung pag nakita mo naman, like, oh my God. Hindi naman sa mga like, girl, ang fresh ko. Who's the real winner here? Charot. So, ganyan sila. Pero parang nakalimutan na nila, binuli nila ako, na hinihila nila yung buhok ko, ganyan. Nakalimutan na nila yon. But whatever. Pero I don't wanna be a victim of my circumstances kasi grabe rin naman akong makipagbardagulan noon. Hindi mo ako pwedeng masaktan, tapos iiyak ako. Hindi, sasaktan mo ako, sasaktan din kita. Ganon, di ba? So anyway, enough about that bullying Syria. Pero nung high school ako, nung second year high school ako, doon nagtuturo yung nanay ko sa eskwelahan kung saan ako nag-high school, second year to fourth year high school. So, iniisip ng mga tao, kasi nag-teacher ko yung nanay ko. Dahil yung nanay ko, English teacher nga, nag-teacher ko siya sa English. So, iniisip ng mga tao na, oh my God, ba't kasi nila ginawa yun? No, ba't nila ginawa yun na yung nanay ko, teacher ko? Anyway, lagi akong perpok sa English. So, iniisip ng mga badeng na yung nanay ko, binibigyan ako ng cheat sheet or whatever. Pero kahit sino naman teacher ko, mula elementary ako hanggang college ko, lagi ako yung top 1 sa English. Kasi I think I'm a good communicator. As you can see, I captured your interest. I picked your interest. I'm a very good communicator and there's no denying that. So, iniisip nila na, binibigyan nila ng cheat sheet ni Ma'am Lambino, keme. Kaso, unfortunately, yung nanay ko nagkaroon ng cancer. So, hindi ko siya naging teacher nun. My mom is fine now. Thank you, Lord. So, pagkatapos nga nun, wait lang, binabasa ko lang yung mga kasi sabi dito, ano mo muna kung ano yung, nangyari sa buhay mo nung, nag-aaral ka. So, ang lagi ko lang tagang weakness was math, like, bugak talaga ako sa math, sa physics, ganyan. Pero favorite ko biology, English, history, ganyan. Computer class, favorite ko yan. So, sabi dito, I flirted, I studied, but I graduated on time. So, no shade sa mga Octoberian or sa mga umulit. I mean, slay, as long as makapagtapos ka. But I was not one of those. Like, I graduated on time. Kahit ang landi-landi ko. Sabi ko sa inyo, maaga ako naglandi, di ba? Nagkakating ako para lang lumandi. Kasi nga, di ba, may jowa-jowa na ako. Like, high school pa lang ako. Grabe. Aminin ko na grabe yung pregnancy scare ko. And yung nanay ko talagang umiiyak na siya. Sinasabi niya sa akin na, like, oh my God, alam mo naman na nagtuturo ako sa same school sa'yo. So, ayusin mo buhay mo, wag ka naman magpabuntis, ganyan. So, takot na takot talaga ako mabuntis. Like, oh my God, like talaga yan yung bangungot ang buhay ko. And talagang sabi ko, oh my God, lahat gagawin ko para hindi mabuntis, di ba? So, kaya, bata pa lang ako, alam ko na yung mga reproductive health bill, yung mga plan B method, lahat na parang, sige, we will have all sorts of fun, but we should be responsible. And hindi yun yung bagay na dapat, asahan mo sa ibang tao? Aasahan mo sa partner mo? I mean, admittedly, dapat yung partner mo, bata pa lang kayo. Actually, dapat kasi pag bata, hindi mo na nakikipagkaratan. Sa totoo lang naman. And sinasabi ko nga sa inyo, this was not the fault of my parents because my parents were very strict na maayos yung magulang ko. Ako na to, may sa demonyo ko, ate ko. Hala, hindi ata nagre-record. Nagre-record ba? Okay, nagre-record naman. Nawala eh. Wait lang. So, ayun nga, kasalanan ko na to, te. So, iniisip ko nga na, wait lang, nababother ako. Sorry. Okay. So, iniisip ko na parang, kung ano man yung nyo, na sinasabi nyo na, bakit siya naging ganyan? Te, walang kasalanan yung mga magulang ko sa nangyari sa buhay ko. And ano ba nangyari sa buhay ko? 'Di ba? Like, hindi naman ako immoral na tao. 'Di ba? So, parang, kasi nahihiya lang ako, baka isipin ng mga tao na kaya nga na hindi maganda pagpapalaki sa akin ng magulang ko. Like, shut the fuck up, girl. 'Di ba? So, nung nga na yun, kahit na ganito yung buhay ko, hindi ako bumagsak sa klase. Ever. Well, nag-remedial ako sa algebra, but who didn't? 'Di ba? Lahat naman ata tayo nag-remedial. Charot. Nandamay pa ako. Tapos, pagkadating ko ng college, kasi ganito yan, sabi ko, bakit ba ang kinuha ko? Bakit, communication sa kinuha ko? Well, hello. Ang dami kong pinili. Una kong piniling maging course, mga bading. Gusto kong maging, tawag dito? Radtech. Kasi nga, di ba may mga pumupunta sa inyo na mga, nung high school kayo, fourth year high school kayo, may mga pumupunta from different colleges, di ba? Tapos sinasabi nila na, ito yung kunin mong course, ganyan, di ba? So,
may dumating na radtech. Tapos yung boyfriend ko that time, my boyfriend that time, radtech na daw kukunin niya, 'di ba? So sabi ko, sige, radtech na rin ako, B. 'Di ba, gaya-gaya. Alam mo mga lalaki, 'di ba, pagka kunwari bata ka pa, sobrang center ng mundo mo, or ako lang to, center ng mundo mo, yung boyfriend mo that time, and isip mo kayo na forever and ever, amen, 'di ba? So, sabi ko, sige, mag-radtech ako. Wait lang, ang pangit ng camera. Tsaka guys, bukod talaga ako. Meron ba kayong masasuggest sa, wait lang, ADHD. Meron ba kayong masasuggest sa, Hunchback of Notre Dame, Kampanerang Cuba vibes? Wait lang, baba natin yung dede ko para maka-capture tayo ng different demographics. Charot. Tapos, nung, sabi ko nga, sorry guys, ADHD na. Nagdito sasabi ko na nga na okay, mag-radtech ako, but my heart was not in that. Like, fuck that noise. Sorry, like, alam ko matatalino talaga ang mga nasa medical field, but that's not me. I want to do something creative. So, nag-apply ako. Nag-test. Nag-entrance test ako. Nag-entrance exam ako sa, nag-entrance exam ako sa PUP. Dahil nga yung ate ko, doon siya sa PUP, di ba? Tapos yung tita ko, ganyan, PUP sila talaga. And then, mga magkakaibigan kami, we were 4 or 5 girls na super best friends yung high school. Bading, ako lang ang bumagsak. Grabe, Crayola ako, ma'am, jumbo colors. Ako lang yung bumagsak sa PUP. Pero wala akong galit sa PUP. Siguro, hindi lang talaga for me, di ba? Pero grabe, nakakahiya yun. Like, ako yung kaunang-unang sa pamilya namin na bumagsak sa PUP. Santa Mesa. As in, ko talaga yung upuan dun eh. Kasi, nung nagtitest ako, gumagalaw yung upuan. So, na-distract ako. Charot. Tapos, yung mga mga friends ko, mga BFFs ko, talagang PUP sila. Pero, isa lang yung tumuloy sa PUP eh. Naalala ko, isa lang yung tumuloy sa PUP. So, separate landas kami. So, parang ako, bakla, saan ako mag-aaral? Hindi ko alam kung saan ako mag-aaral. Bading, hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong course. Then, one day, yung, one of my BFFs in high school, si Princess, hello, Princess! Sabi niya sa akin, wait lang, hindi ako nakapaglagay ng kilay. Hayaan nyo na. Okay. Sabi niya sa akin na, bakla, nag-enroll ako sa Adamson na ako mag-i-enroll. Accountancy daw. Slay, alam nyo ngayon, I'm so proud of all my high school BFFs. Talagang lahat kami, wow, di namin sabihin. Lahat thriving. Alam mo yun, ako na yung pinakamahirap. As in, charot. Talagang lahat sila very successful. I'm really, really proud of us. Kahit dati, lagi kaming cutting, lagi kami pinapagalitan ng teacher, ilang beses kami pinaghiwalay. Tawag sa amin ganditas. Nung high school kami, tawag sa amin ganditas. Talagang mga kami, like, mean girls. Hindi kami mean girls in a way na nambubuli kami. Hindi. Like, papansin lang talaga kami, Attention seeker, clout chaser, ganyan. Tapos lagi kaming nasa labas ng inuman, ganyan. Pero hindi nagbabagsak ng klase yan. Ganditas, may narinig kang bumagsak ng klase. Walis tambo. Star section pa rin kami, Alam mo, hindi ko alam kung paano namin nagawa yun. Kaya minsan iisip mo, is it nature or nurture? Yung nangyayari sa buhay mo dahil ba sa mga kaibigan mo, dahil sa pagpapalaki sa'yo, I don't know. Pero yung kaming mga ganditas talaga, I'm so proud of us, mga ngayon entrepreneurs, mga nasa magagandang field. So ayun nga si Princess, pareho kaming bugak sa math, pero hindi ko alam kung anong sumanib sa isip niya. Accountancy daw siya. Ngayon, ma'am, one of the top earners, baka makidnap to si baka. One of the top earners in the biggest firms, one of the biggest firms in the Philippines. I'm so proud of you. Sabi niya sa akin na, Bax, natutulog ako sa bahay noon. Sabi niya sa akin, Bax, nag-enroll na ako sa Adamson Accountancy. Parang ako, bakit accountancy? Anong amats mo ba, ding? Sabi niya, pero ang thought ko is, naiingit ako sa kanya. Sabi ko na, kasi OFW yung parents niya eh. So sabi ko, kami naman, wala naman kaming pera pang Adamson. So sabi ko, I'm so happy for you. Pero ako, hindi ko pa rin alam kung saan school ko. So sabi ko kay mama, kailangan ko na maghanap ng school. Lahat sila, meron na silang universities. So sabi ko, saan na ako, bakla? Maging housewife na ako. Di ba? So magpakasal na lang kaya ako kung kanino man. Di ba? Na lang ako ng politician. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ni mama sa akin, at sabi ng parents ko, na sige, mag-enroll ka na rin sa Adamson. Sabi ko, anong pinagsabi mo? Saan tayo kuha ng ganyang pera? Walang tayong perang ganyan. Sabi ni mama, gagawan ko ng paraan. Sabi nila papa, gagawan namin ng paraan yan. Mag-enroll ka na, iyak tuloy ako, naiyak ako. Tapos sabi nila sa akin na,
ikaw na mamili kung anong course na gusto mo. So, yun. So, yun talaga. So, parang hiyang-hiya ako that time. Tatlo kaming college. Isipin mo ha, ang parents ko, as I told you, government, teacher, right? Magkano lang ba sahod ng teacher, di ba? And then yung tatay ko, magkano rin sahod niya as a driver, di ba? ng Japanese family, magkano lang naman sahod din doon. Tatlo kaming college, tatlong ate kong college, and then yung kapatid ko, may kapatid pa ako, di ba? Na lalaki din na nag-aaral. Hindi ko alam kung paano nila gawa yun. Baka talaga ako, Princess of Genovia. Baka hindi na lang nila sinasabi, may mga pamana sila. Hindi ko alam. Sige, pumasok ka na, mag-enroll ka na, ganyan. So, yun yung time na naisip ko na, oh my God, my parents will do everything, will sacrifice everything para lang mabigyan kami ng magandang buhay. So, sinabi ko na mag-aaral ako ng mabuti kahit na hindi man ako matalino. Hindi talaga ako, I don't think na like sobrang academically smart ko. Like, may common sense ako. Siguro yun, street smart ako. But like, girl, may mga test ako na 3/50. May mga test ako na alam mo, naaalala ko nga nung elementary ako. Ang sasama ng mga teacher. Alam mo ngayon, nare-realize ko, some teachers, they're not meant to teach kids, lalo yung mga nasa elementary. Why would you bully an elementary student? For example, I would remember vividly, one of the teachers, sinasabi niya sa akin na, sige, Lambino, huwag ka na naman makinig, para ikaw na naman yung lowest. Sa harap ng klase, ganyan. Tapos may mga teachers na sinasabi sa akin na, Lambino, ang bobo-bobo mo. Ginaganon ako, like, as a child. Like, puro kaganda. Sabi ko nga, di ba, like, I think I am still conventionally attractive, ganyan, di ba, and physically attractive. Parang they're using that. I don't know what I did wrong. Kasi sinasabi ko nga, beauty is a curse. Sa totoo lang. Like, you can fool me, like, you can say anything about me, but we both know that I'm pretty, right? And they're using that, yung pagiging pretty ko, like, to throw it in my face na, panay ka ganda. I always hear this. Like, hindi ko naman sinasabi na maganda ako. Hindi ko naman pinapamukha sa inyo na maganda ako. Like, why would you always bully me? Because, like, I'm pretty. Kasi bata pa lang ako, parang, what do you say? How do you say this? Like, parang, dalaga na ako, like ganon, like elementary pa lang ako, parang dalaga na ako. Like, if you could just see some of my tawag dito, yearbook photos, yung mga class photos namin, makikita mo talaga na parang ako yung pinakamukhang dalaga. Sa lahat ng mga gana, parang, ewan ko, mature na yung body ko, I don't know. So, they would always bully me. So, nung pagdating ng high school, syempre hindi na masyado kasi ngayon nanay ko teacher na doon, subukan nyo ako i-bully. Charot. Tapos, nung college na nga, sabi ko na, oh my God, I will do my best na, ang tawag dito, talagang mag-aral lang mabuti. Oh my God, 22 minutes na agad. Ang bilis. Wala pa ako nakikwento. Sabi ko na, mag-aaral ako ng mabuti po, Lord. Sabi ko, mag-aaral po ako ng mabuti. I will not fail them. So, syempre, di ba, may mga karatan incident, ganyan. Kasi nga may boyfriend ako noon, pero isa lang nakarat ko noon. Parang, second year, naging kami, no? Parang second year. So, yun nga, syempre karatan everyday dahil may dorm yun sa malapit sa Adamson, di ba? Pero sabi ko, okay, kung may klase na. Hindi pwedeng, hindi pwedeng mag-skip ako ng class para sa ethics. Diba? Ginawa ko ba yun? I think, parang TLE nung high school ako. Pero kasi ang boring kasi ng TLE. Charot. Yung kasi magluto-luto, magsulsi-sulsi. GG na lang ako. Charot lang po. Pero nung college ako, sabi ko, oh my God, the competition, diba? It was very tough. At saka kasi kami, siguro one of the good things is that hindi kami, I can't remember, na pre-pressure kami ng magulang namin na, dapat ganito ka, may honor ka, may ganyan-ganyan ka. Kaya lahat kami, we graduated on time. I think, and sa 4 kami magkakapatid, hindi kami pinagpit ng magulang namin against each other. Wala yung, tingnan mo yung kapatid mo, tingnan mo yung ganyan. Wala. I don't remember. Maybe it's just me. Tatuin ko bang kapatid ko, but I don't remember na parang ginanong kami ng magulang namin. Basta sinabi lang na mag-aral kayo mabuti, enjoy nyo yung pag-aaral nyo. Like ganyan. Huwag nyong bibigyan ng kahihiyan yung magulang nyo. Which I did when I was younger, when I was in high school, ganyan-ganyan ata. Pero nung college ako, I don't wanna have that. So, punta na tayo dun sa landi section. Kasi nasabi ko sa inyo, like, you can experiment, you can explore, and all that. But do it outside your circle. Kasi I don't want anyone to have the reputation na ikaw yung college slut, high school slut,
or work slot. Okay? Parang kung gusto mo mag-slot-slot ka dyan, basta protektado ka, go. Ako, I didn't do that when I was younger. Kaya sabi ko sa nag-explore ako. Pero one good thing about that is that walang masasabi sa akin. No one can say in my college that you had sex with me. No one. No one in high school can say that you had sex with me. And no one in my workplace can say they had sex with me. That's why, kay focus lang ako sa isang lalaki noon. O malandi ako pero sa boyfriend ko. 'Di ba? So, nag-aral ako, college ko, scholar ako. So, parang 75%, depende kasi sa grades mo yun, but I would remember like there are times sa 75% na free yung tuition fee ko, ganyan-ganyan. So, nakagraduate ako on time, right? Kahit binuli din ako ng mga professor dyan, bet na bet talaga akong bulihin ng mga professor. Siguro may mga mali din ako. I remember, one of the things that they hate about me is that, alam niyo pag kunwari, kasi, sorry ha, special snowflake kasi ako eh. Pag kunwari, nagkatawanan sila sa isang teacher, special ako, mapansin din kasi ako eh. Kunwari, they like this teacher, right? I don't wanna fake it if the jokes are not funny. I'm not gonna laugh. So, I think they hated that fact na hindi lahat bet sila ng estudyante. So, they would bully me. I was bullied pro max by like 3 professors in Adamson University. You know who you are. But Adamson University, as a university, napakagandang eskwelahan. And wala na rin may mga teacher na yan. I think the SARB. Pero wala na, lahat ng mga nambully sa akin, wala na akong galit sa inyo. Ginagamit ko lang po kayo for clout. Okay? And seeing where you're hindi, joke lang po. Hindi, wag na tayo mambully. I don't wanna be like them. Tawag dito. So, pagkadating ko ng college nga, ayan, nakagraduate naman si Bading. Tapos, before pa akong, alam niyo, pinaka-tip ko sa mga college ngayon, have as many internships as you can. That will help you. Kasi, isa lang yung required na internship nung college ako. Pero nag-intern ako sa yung internship ko na counted was for ABS-CBN, which was the worst internship ever. Like, damang-dama nung mga boss doon, na hindi naman boss, na isa rin naman mga empleyado, nagkaroon lang ng intern, kala mo naman si Charo Santos ka na, si Lauren Jogi ka na, bakla, I hated my time in ABS-CBN. So, mga feeling, wala ka naman natutunan, nasa uma-attend ako ng umagang kay Ganda, something, and nasa business development group ako. Alam mo yon. So, tumatawag ako sa mga sponsorships. Sa tagang grabe, bullied pro max ka para katagang katulong doon. Like, hindi nga kami pinapakain doon. Nakakaloka. Siguro na lang sa department namin. Yeah, oh my God. So, sabi ko, wala ko natutunan dito. I need to have something. And my dream in life, that time, was to intern for Summit Media. You know Summit Media? Like, they're the ones publishing Cosmopolitan, FHM, Good Housekeeping, you know? Sila yung nagpaproduce nung hindi pa uso ang online. Kasi ngayon, dying na yung magazine industry, right? Lahat online na. But that time, there was like a whole subscription thingy pa doon, di ba? So, ako na-assign ako sa Good Housekeeping. If you don't know Good Housekeeping, it's a global chain, di ba? Magazine yan na, di ba? Conservative. So, I loved my stint there. Hindi naman kailangan yun, pero sabi ko, sige ka, yung mga kabatch ko, nasa Boracay na, ganyan, sem break. Hindi ako nag-sem break. Lahat yan, ginugol ko yung time ko for internship. So, I was with Summit Media. Talagang nasa nila ako, creative team nila ako. Tapos, pagkatapos nun, hindi pa rin ako natapos. Kaya, ang dami ko nakitang mga artista dyan sa Summit Media. Nag-interview ako sa kanila. So, if you would Google my name, and then you would type Good Housekeeping, you would see na may mga in-interview na ako mga artista. Ewan ko kung nandyan pa rin yan. Baka wala na rin. So, kasi wala na rin sila eh. Oo. So, anyway, pero meron pa sila sa ibang bansa. Tapos, ayun nga, sabi ko, maganda tong portfolio. Kaya sabi ko sa inyo, guys, kung sino mga nasa college dyan, do as much and as in talagang lahat ng klase ng internship, kahit na feeling nyo. Kasi alam, that time, ang kinukuha lang ng Summit Media were students from Arneo, Lazal, UP, diba? Parang rare lang yung kinukuha nila sa mga ibang schools. So, I did everything I could. Flinad ko talaga sila. Kasi talagang ako, grabe yung grit ko. Which is, namimiss ko yung Jacqueline na yun. Ngayon kasi kalma na lang ako eh. Like, whatever happens, happens. Pero noong time na yun,
Like, I run. I chase opportunity. I don't wait for opportunity na habulin ako. Ako talaga yung flood ko talaga. Sorry sa Summit Media Team, flinad ko talaga sila. Like sabi ko, hindi ako titigil dito, hindi ako kinukuha. Napagod na lang ata sila sa akin. Tapos tawag dito? Oh my God, mag-30 minutes. But it's okay. Nung pagkatapos nun, naman ako, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, yung sa mga animals, naging vegan pa ako, 'di ba? Hindi na ako kumain ng mga meat. Actually, kung may pa ako, kung meron akong chef, mas gusto ko maging vegan, to be honest, and I really loved it. So, nagsulat-sulat ako sa mga, sa New York, na na mga publishing nila, basta yung mga newsletters nila, nagsulat ako, ganyan. So, marami na akong, nakasulat sa portfolio ko nun. So, madali na lang sa akin, hindi pa nagtatapos yung college. Kasi parang ang college namin nun, ang graduation ata was April or May. I can't remember, I can't seem to remember. Pero parang end of January to February pa lang may trabaho na ako sa Lazada. So, that was my first job, Lazada. And then that was for search engine optimization. Hindi ko talaga alam kung ano gusto kong maging trabaho, but I knew that even back then, I wanted to become something na nasa internet. Kasi 13 years old pa lang ako. Oh my God, hindi ko nasimulan. 13 years old pa lang ako, guys. Nagtatrabaho na ako. May sarili na akong pera ng 13 years old ako. Kasi gumagawa ko ng Friendster layout. So sa mga kabataan dyan, it's like Facebook, but you can edit the layout. So dyan ako natutong mag-code. So self-taught ako. Okay, self-taught. Yun nga, tinuruan ko lang yung sarili ko. Sa internet, ganyan, tinitingnan ko kung paano mag-code. So, marunong po ako mag-code hanggang ngayon. Ginagamit ko yun sa trabaho ko. JavaScript, di ba, ganyan. Hindi masyado. Hanggang ngayon, parang lang ako ngayon, drag and drop, charot. Pero marunong pa rin ako mag-code hanggang ngayon. So, pero hindi sobrang complex. Mama, pag-code nyo ako. Tawag dito. Pagkatapos nung bata pa lang ako, may sarili na akong earnings kasi gumagawa din ako ng mga articles. Wala pang ChatGPT niya noon. Ang hirap-hirap pa mag-internet niya noon, di ba? So, meron ako sariling pera. Tapos pagkadating ko ng 17, ganyan, malaki na yung kinikita ko. Tapos, nung college ako, makeup ako, nagbibenta ako ng contact lens, nagbibenta ako ng mga cellphone, ganyan. Ang dami ko rin pong ginawa sa buhay ko. Tapos, nung, end of college na, ang laki na ng savings ko. So, parang kakagraduate ko pala ng college, nakapunta na po ako ng Europe. So that was the first time na nag-viral ako sa internet kasi not a lot of people were traveling back then or hindi lang nila pinapublish. Hindi pa masyadong uso yung mga influencer. Actually, sabi ko nga to lagi, nagsimula kasi ako mag-vlog 2015 and wala pang masyadong vloggers, influencers noon. Kung tinuloy-tuloy ko lang kasi grabe guys, yung mga views ng video ko, ang dadami talaga. Na-feature na ako sa ABS-CBN, na-feature na ako sa Rappler, ganyan, na-feature na ako sa When in Manila. Ang dami-dami na nagpapaviral sa akin noon. Tamad lang talaga ako, pero minsan nalulungkot ako, sabi ko na, siguro kung tinuloy-tuloy ko yung vlogging ko, parang iba yung buhay ko talaga. Siguro sobrang yaman ko ngayon. Pero anyway, not everything naman kasi is about money. Ang dami kong learnings, na naging, corporate slave ako, ganyan, di ba? Ang dami kong naging learning. So anyway, yun nga, talagang, nakapag-Europe na ako, and at the age of 21, nag-Europe na ako, and then nakapag-New York na ako, and pangarap ko talaga mag-New York, guys. And lahat ng to, akala ko dati kailangan ko ng AFAM para maka-afford ako, makapunta sa ganito. Guys, if I could just kasi sana meron ako tinatago, no? Sana meron ako tinatago na may sugar daddy ako or whatever. Pero guys, looking at it now, I'm just so proud of myself. Ni piso, wala pong binigay ang ibang tao sa akin. Ni piso. Support from family, their love, their support, their encouragement, yun ang talaga nag-feed sa akin. Pero yung money-wise, wala po talagang tumulong sa akin. Money-wise, ha? Pero, di ba, syempre, may mga tao naman talaga na nag-help sa'yo. Hindi ko na kayo may isa-isa, mag-help naman talaga sa'yo na sa lahat ng mga aspects ng buhay. Hindi ko masasabing self-made ako. We have God, we have our family, we have our friends, di ba? Pero yung lalaking tumulong sa akin like that, wala. I'm so proud of myself. Hindi ko kailangan makipag-iyutan sa kung sino-sinong mga lalaki para kumita ng pera. If that's you, boo, go for it. But it's just very fulfilling for me na nagawa ko lahat ng mga properties na meron ako, lahat ng meron ako ngayon, lahat. Hindi man ako sobrang yaman, but I'm so proud of myself. And how did I do that? Ending is, how did I do that? I think you just have to have the grit. You just have to know what you want. When I was younger, I would always
cry. Naisip ko na, Lord, mga 8 years old ako, 8 to 13 years old ako. Lord, kailan po kaya ako mapupunta ng New York? Yun yung goal ko. I'm doing this so that I can go to New York. And what are the steps to go to New York? Of course, you have to have a good job. And then, of course, you have to apply for a visa. What are the things that are needed to have a visa? Anyway, plug ko lang JL Travels sa Facebook kung gusto niyo pong magpaayos ng visa. So, I do all sorts of visa, okay? US, Canada, Japan, Australia, New Zealand, Europe, diba? Lahat yan, ako po gumagawa niyan. So, if you want to have that visa, lahat po yan meron na ako. Lahat yan na-try ko na, 97% po ang approval rate ng mga clients ko. Please head to my Facebook page, which is JL Travels. Naka-red ako na top doon sa logo, doon sa picture doon. So, anyway, that's my thing. Yun yung gusto kong advice sa inyo na huwag niyong pairalin. Oo, gusto ko, lagi ko sinasabi na, sige, ano kayo, maghanap kayo ng AFAM, ganyan-ganyan. I think, kung may ma-advise ako, you can have your AFAM later on. But you should still be self-sufficient. Okay? You still have to have a work, a career, something, a hobby. Like, hindi pwedeng bigla na lang kayo, wala namang kayong, wala kayong enjoyment, wala kayong fulfillment in life, and then maghahanap kayo ng AFAM. Na magre-rely lang kayo sa kanya for money. Hindi maganda yon. And, if ever man nakahanap kayo ng AFAM, don't be like those women, Filipinas, na nagka-AFAM lang, pinapalabas na sila na yun, na self-made din sila. Girl, iba ang tawag dito, iba ang self-made sa tinutulungan pa rin, okay? Pwede mo namang aminin na tinutulungan ka rin ng AFAM mo. Ayoko lang kasi ng ibang mga AFAM na tinatago nila yung mga AFAM. I mean, it's none of our business, but like, be honest with yourself. So, anong point itong vlog ko? Charot. Magyabang lang talaga. Hindi, parang yun yung sasabi ko, get the internship, know what you want in life. Alam ko mahirap, but what are the things, if you're gonna choose a course, or if you're gonna choose a career, lista mo yung mga bagay. Ano bang gusto mong gawin for free? Like, ano yung bagay na you're willing to do for free? Like, is it magluto? Then be a chef. Like, you can cook for free. Like, you can do the labor of cooking for free. Magluto ka. Gusto mo magtalak-talak? Gusto mo magtalak-talak na katulad ko? Maybe you can be in the PR industry or advertising industry, marketing, things like that. Or if you're like an organized person, right? Like, gusto mag-organize, administrative stuff. So, di ba? You just have to know what you want. O kung gusto mong nyumupa lang, adi mag-OnlyFans ka, di ba? Lahat yan, lahat tayo may mga bagay na gusto na okay tayong gawin for free. So do that. And then lagi ko sinasabi na it's really really nice to be independent. But also, nice din naman magpa-baby girl ka. Siguro you have to balance everything in life na hindi pwedeng asa ka lang, hindi rin naman pwedeng sobrang independent mo. So that's what happened with me, na sobrang independent ko, na iniisip ko na I have everything already. Like, I've built myself from ground up, diba? So iniisip ko na no matter the choice is sa lalaki, it will not ruin me. I was so cocky na iniisip ko na, okay, diba? Parang okay, tawag ito kahit na adik yung piliin ko or tambay piliin ko, walang trabaho, tatlo na yung anak. My God. Diba? Pero never ako naging kabit, ha? Don't get it twisted, babes. Tawag dito, iniisip ko na it will not ruin my life. It did not ruin me, but my choice in men, at lalo sa last na relationship ko, it's ruining my kid's life. Dahil wala siyang tatay na maayos, diba? Let's admit it. Like, they would need, hindi naman need, pero maghahanap pa rin yung anak ko ng tatay, di ba? And it was my fault na namili ako ng maling tao. And I'm really, really, really sorry sa anak ko. Kung mapapanood niya man to, please forgive me na hindi kita nabigyan ng maayos sa tatay. Kaya now, you just have to balance a bit of both. You just have to be both independent nga and like choose the right type of guy. And then, always be humble. Diba? Huwag niyo akong gayahin. Charot, hindi. Ang sinasabi kong humble, like, kunwari may mga house help kayo, may mga waiters, always be nice, like, ganyan, like, always tip. I love tipping. I'm a big tipper. Feeling ko, yun talaga, I love tipping. It's talagang running gag na nga to sa friends and family ko na parang grabe ako mag-tip.
hindi ko sinasabi to like para iangat yung sarili ko or whatever, pero kasi lagi ko iniisip na the more you give, the more you receive. Kahit ang daming mga problema sa buhay, ang daming problema, hindi ko po pag-ilalay sa sarili ko, ang dami ko rin po mga problema sa finances and all that. Pero parang guys, umiikot-ikot lang siya. Like, currency is built with current, from current. Iikot lang yan, hindi yan forever na wala kang pera. You just have to believe in yourself. Alam ko napaka-cliche nun. Pero, girl, huwag niyong isipin yung mga ganyan mga bagay. Like, yung pera, huwag yung ka-stressan. I know it's coming from a place of privilege. But for me, that's what worked for me. Like, hindi na po ako nag-iisip sa pera. Siya na lang mag-iisip sa akin. In fairness naman, knock on wood talaga naman. Knock on wood. Bakit? Knock on wood, te. Naging okay naman buhay ko. Kahit single mom ako, kahit na, kahit na, yun nga, may mga problema tayong ganyan. Now, I'm a regional marketing manager dito nga sa Biringan for a global tech distributor. And couldn't be more proud of what I've achieved. And if there's anything that you want me to tackle, paano ako nag-OFW, I think that will be, pwede ko naman sabihin, like lahat po kasi ng trabaho ko is, yabang, lahat po ng trabaho ko, ako yung in-email nila. Wala akong trabaho na ako yung nag-email except Lazada. Yeah. Except Lazada. And then, yung mga next sa mga naging trabaho ko na hindi po ako nag-apply sa kanila. Ewan ko, nakita lang nila ako sa Job Street, yung sa Pilipinas. And then, LinkedIn, ganyan. So, nagkaroon ako ng trabaho sa Qatar, diba? From Philippines. Nung umalis po ako ng Pilipinas, sinabi ko nga, 100,000 pesos sa sahod ko at 21 years old. That was 2015, 2016, di ba? Oo, parang naman 100,000. Nakalimutan. Kasi promote ako eh. So, 60,000, 100,000, ganyan. So, bago ako umalis ng Pilipinas, okay naman buhay ko, guys. Hindi naman ako naghirap sa Pilipinas. Sa totoo lang, wala akong sub-story. Kung papapuntahin ako sa Malaala mo kaya, wala akong sub-story. Wala akong nakakaiyak sa buhay ko. Yung mga choices ko lang nakakaiyak. Pero hindi po ako nagutuman sa buhay. I'm coming from a place of privilege. Hindi kami mayaman. Pero certainly hindi kami mahirap. Kasi dati cloud chaser ako. Sinasabi ko na taga slums of, Manila kami. Para lang kaawaan ako. Para lang, mag-viral lang. And I'm so sorry. Napahiya ko yung mga magulang ko noon. Sabi nila sa akin na, bakit ba palaging sinasabi na wait lang. Sumasakit na yung ed-ed ko. Sabi niya, bakit ba laging sinasabi na breadwinner ka? Bakla, anong pinagsabi mo? Sabi ko, mga cloud chaser lang. Sabi niya, hindi maganda yan. Sabi ng pamilya ko, inaway nila ako. Hindi maganda yan. Parang ginutom ka namin. So, tinigil ko na yung paandar kong ganyan. So, guys, hindi po talaga kami, hindi po kami naghirap ever. Pero, yun nga, hindi po kami mayaman. Saktong-sakto lang talaga, te. Alam mo yun? Siguro, pero naalala ko, nakakain na ako ng bacon. Parang college na ako. Baka naman, hindi lang namin trip. Tapos nakapag-Starbucks ako, college na ako. Parang ganun. Alam mo yun, hindi naman kami sobrang yan, pero hindi rin kami mahirap. So anyway, nung nagtatrabaho na nga ako, talagang sa Pilipinas, grabe ako mag-save. Pero nung pagdating ko dito, sa Biringan, kasi for yung magsabi ng bansa, alam niyo naman kung nasan ako, pero ayoko kasing matag. Diba? Alam niyo naman dito. Maganda yung lugar dito pero we have to be careful with our words. So, tawag dito, nung nandito na ako, girl, parang dala ako sa spot, sa tawag dito, yung peer pressure ba? Hindi naman peer pressure, yung mga nakikita mong ibang influencer, meron silang ganito, meron silang latest things, meron silang latest that. So, nung pagdating ko dito, parang ako bulag ako sa ilaw. Alam mo yon na parang ako, sige, may credit card naman ako, swipe, or no, swiping. Ganyan, kung anong pinagbibili ko na, wala namang kwenta, like, fuck, like, who cares about if you have this bag? Who cares? I have all those things. Like, fuck, bibili ako ng mga Hermes Oran, like, tsinelas na kapapangit. Ngayon ko lang nare-realize, kapapangit naman. Tapos, why would I pay around like 60,000, 70,000 for a chinelas? Why the fuck? I'm already pretty. Why do I need to like have those things? Like masaya lang siya for like 15 minutes, 'di ba? Like I'm just fooling myself. Anyway, that's for another topic kasi I'm very very keen in talking about materialism din and how to live a simple life kasi simple po ang pamumuhay ko ngayon, very simple ang pamumuhay ko po ngayon. I don't have the latest things, I don't have the latest luxury designer bags, I don't have those. I used to have those kasi nga talagang social climber ako, but then I realized like that doesn't make me happy. So, I will discuss this later on kasi yung ate ko ngayon nagyayayanan ng inuman na ba yung lasinggera, charot. So,
Ngayon, I hope you enjoy this. I hope you gain something from here. And guys, landi responsibly. Like, you don't need to, like, isipin ang mga lalaki sa buhay nyo lagi. You have to, it's a dog eat world. Dog eat dog world. You know? Pag hindi ka lumaban, sasakmalin ka, okay? So, kailangan mong mag-take care sa sarili mo financially. Dapat meron ka niyan sa sarili mo. Bilang babae, bilang lalaki, dapat meron kayo niyan. Huwag yung hihintayin na may iba pang taong mag-save sa inyo. Pero, kung nandiyan naman sila, kahit siguro meron ka lang emergency funds, pwede na, magpakasal ka na. Go sis, I love you so much and see you on my next podcast. I love you. Sumali kayo sa IG ko, sa broadcast channel ko. I love you so much. Bye!